Karamihan sa atin ay nangangarap magkaroon ng isang disenteng tirahan, hindi lamang dahil sa dala nitong comfort o convenience kundi pati na rin sa ating pansariling seguridad. Ang ilan sa atin ay kayod kalabaw kung magtrabaho para lamang makapundar ng tirahang maituturing nating secured. Ito ang naging priority ni Anya Fat, isang single at independent na negosyante mula sa Thailand nang bilhin niya ang isang unit sa isang high-rise luxury apartment na itinuturing na pinakaligtas sa Nonthaburi, Muang District. Sa mataas na pader, multiple security guards, completely installed CCTVs, exit at entry na kinakailangan ng personalized e-cards at iba pang facilities, hindi mo aakalain na posible pa rin pala na mangyari dito ang isang nakagagambalang krimen. Si Anya Fat, 46 na taong gulang, ay isang maganda at matagumpay na businesswoman na kumikita sa pamamagitan ng pagbebenta ng items online. Dahil dito, kinaya niyang mabuhay ng independent. Nakapagpundar ng mga luxury handbags, mamahaling alahas, magagarang damit at nakabili ng apartment unit. Noong April 5, 2024, umuwi sa kanyang tinitirhang unit si Anya Fat mula sa isang biyahe. 11:40 ng gabi nang makarating si Anya sa building at sa kuha ng CCTV, makikita ang pagpasok nito sa elevator. Hila-hila ang kanyang suitcase habang may kausap sa telepono. Nasa kabilang linya noon ang kanyang kaibigang babae na itago na lamang nating Lynn. Pinag-uusapan nila ang naging trip ni Anya Fat at kung saan sila muling magkikita. Ipinahayag din ni Anya kung paano siya napagod sa ginawang biyahe at kung gaano ito ka-excited makauwi sa apartment, makapag-shower at humiga sa kanyang kama upang makapagpahinga. Habang nag-uusap ng casual ay narinig ng kanyang kaibigan ang pag-unlock ng pinto ni Anya at paghakbang nito papasok sa kanyang tinitirhang unit. Sinundan naman ito ng isang nakakabulahaw na sigaw mula sa linya ng telepono ni Anya bago tuluyang naputol ang tawag. Dala ng kaba ay sinubukang kontakin ng ilang beses ni Lynn ang telepono ng kaibigan. Ngunit hindi ito sumasagot kung kaya't nagpa siya siyang puntahan ng unit ng kaibigan upang tingnan ang kalagayan nito. Ngunit bago siya magtungo roon ay tumawag muna siya ng isa pa nilang kaibigang lalaki na samahan ito patungo sa tinitirhan ni Anya Fat. Hindi naman nag-atubili na samahan ito ng kaibigang lalaki na tawagin na lang nating Kang dahil na rin sa paliwanag ni Lynn sa nangyari. Dumating ang dalawa sa apartment ng pasado alauna ng madaling araw at agad nilang tinungo ang security guard upang ipaliwanag ang narinig na sigaw ng kaibigan at ang hindi nito pagsagot sa tawag mula noon at ang pangamba nilang may masamang nangyari dito. Ipinaliwanag naman ng guard na hindi sila basta-basta tumatanggap ng bisita sa ganoong oras, lalo na kung walang pasabi ang may-ari ng unit. Sa pagpupumilit ng dalawa ay sinubukang ibas ng guard ang apartment ni Anya upang tingnan kung ito ay nasa mabuting kalagayan, ngunit walang response na natanggap mula dito. Ipinagpalagay ng guard na baka natutulog na ito at pagkatapos ng ilang sandali ng pakikiusap ay nakumbinse ng magkaibigan ang guard na magtungo sa unit upang i-check ang sitwasyon. Kasama si Lynn at Kang nang umakyat ang tatlo sa 10th floor. Kumatok sa pinto ni Anya at nagpakilala ngunit hindi sila nakarinig ng anumang sagot. Dito na sinubukang buksan ng gwardya ang pinto gamit ang master key. Nang mga oras na iyon ay mag-iisa at kalahating oras na matapos ang huling tawag kay Anya. Nang mabuksan ng unit ay madilim ito kaya't binuksan muna ng guard ang ilaw at nagulantang sila sa tumambad sa kanilang mga mata. Magulo ang mga kagamitan sa unit at ang pinakang nagpagulat sa kanila ay nang makita nila ang katawan ng isang pamilyar na babae na nakadapa at naliligo sa sarili nitong dugo. Hindi napigilan ni Lynn na sumigaw dala ng panlulumo. Tinignan ng gwardya ang pulso ng babae. Ngunit wala na itong buhay ng mga oras na iyon. Doon nila kinontak ang mga kapulisan upang rumisponde. Dumating naman ang otoridad 3:00 ng madaling araw at agad na sinimulan ang investigasyon. Sa isinagawang pagkilatis ng katawan ng biktima ay napag-alaman na siya ay nagtamo ng maraming tama at sugat mula sa kanyang leeg, muka at kamay at ang iba sa mga ito ay indikasyon na ang biktima ay nanlaban bago tuluyang binawian ng buhay. Ang oras ng kanyang pagkamatay ay hindi bababa sa 2 oras na akma sa isinalaysay ni Lynn kung kailan nito huling nakausap ang kaibigan. Ayon sa paramedics, ang pinakamalalang tama sa katawan ni Anya Fat ay sa kanyang leeg, kung saan nadali ang kanyang carotid artery na dahilan upang dumanak ang maraming dugo mula dito, na dahilan na rin ng agarang pagkawala ng kanyang hininga. Sa mga oras na iyon, ang naging focus ng mga otoridad at mga mamamahayag ay matunton kung sino ang responsable sa paggawa ng karumal-dumal na krimen at tuklasin kung ito ba ay kaso ng pagnanakaw o may iba pang motibo ang salarin. Tinanong ng mga pulis ang mga kaibigan ni Anya Fat kung siya ba ay may mga kaaway o pinagkakautangan na maaaring may motibo upang gawin ito sa biktima. Ngunit pareho nilang itinanggi na may alam silang sino mang may galit kay Anya Fat.
Sa pagpapatuloy ng kanilang investigasyon ay natagpuan nila ang bakas ng mga dugo at fingerprints sa balkonahe ng apartment. Kung kaya't naisip ng mga ito na dito umiskapo o dumaan sa pagtakas ang suspect. Marahil gamit ang lubid ay bumaba ang salarin, ngunit isang malaking puzzle kung paano nagawa ito ng suspect sa ganon kataas na lugar. Kung sakaling tumalon ang suspect ay siguradong magkakaroon ito ng injury. Tiningnan ng mga pulis ang kopya ng CCTV, ngunit walang anumang kamera ang nakatutok sa balkonahe na sana ay magpapadali ng pagresolba ng kaso. Samantala, wala ring nahagip na pumasok o lumabas sa pinto ng apartment ni Anya Fat mula noong umalis ito noong nakaraang araw. Ang huling nakitang pumasok dito ay si Lynn at Kang kasama ang security guard at ang mga responding pulis pagkatapos ng insidente. Kaya imposibleng dito dumaan ang suspect. Imposibleng nawala na lamang ng ganoon ang suspect kung kaya't nagpatuloy ang kanilang investigasyon. Natagpuan naman ng isang shorts na may mancha ng dugo malapit sa pool area na hinihinalang pagmamayari ng suspect. Ang size nito ay nagsasuggest na ang suspect ay may katamtamang pangangatawan. Agad itong ipinadala sa laboratory upang suriin at makakuha ng mas malinaw na lead. Habang hinihintay, isa pang hint ang nakita ng mga pulis matapos mapansin ang malabong mancha ng dugo sa pader ng balcony sa apartment ni Anya Fat na ang direksyon ay paakyat. Dito napagtanto ng pulisya na mali sila nang inakala nilang bumaba ang suspect mula sa balkonahe ng 10th floor upang tumakas. Ang bakas ng dugo ay malinaw na nagpapahayag na umakyat ang suspect kaya't sinimulan nilang galugarin ang mga unit sa itaas. Sinimulan nila ito sa 11th floor sa eksaktong katapat ng unit ni Anya Fat, ngunit walang nakatira doon. At halos buong 11th floor ay hindi pa nauukupahan. Tumuloy ang pulisya sa 12th floor. Kinatok ng mga ito ang bawat unit hanggang makarating sila sa isang pinto kung saan lumabas ang isang lalaki at isang babae na mistulang magkarelasyon. Napansin ng mga investigador ang sariwang sugat at galos sa mukha at kamay ng lalaki at dito na sila nagsimulang maghinala. Agad nilang inimbitahan ang babae at lalaki para sa magkahiwalay na interrogation. Ang lalaki ay kinalalang si Lieutenant Girawat na nagtatrabaho sa budget unit ng Royal Thai Armed Forces Headquarters. Ayon sa kanya, nakatira siya sa apartment kasama ang kanyang girlfriend at mag-isa ito ng gabing mangyari ang krimen. Sinabi rin ito na wala siyang narinig na anumang sigaw ng gabing iyon. Ayon pa sa kanya ay hindi nito kilala ang biktima at hindi pa kailanman nakikita ng personal. Sinabi rin niya na naglalaba at naglilinis siya ng gabing iyon bago dumating ang kanyang kinakasama. Nag-iba naman ang kanyang demeanor matapos tanungin patungkol sa mga sugat at galos sa kanyang muka at kamay. Ayon sa kanya, nagkaroon sila ng pag-aaway ng kanyang kasintahan ng gabing iyon. Nang itinanong ng mga pulis kung posible kayang galing ito kay Anya Fat ay naging defensive ang lalaki at ipinagpilitang hindi niya kilala ang biktima at wala siyang kinalaman sa pangyayari. Samantala, naging salungat ang kanyang salaysay sa statement ng kanyang kasintahan. Dumating ito sa apartment ng 1:55 AM at nasorpresa ito matapos makita na naglilinis ng apartment at naglalaba si Girawat. Hindi naman niya ito pinagtuunan ng pansin at dumiretso na lamang sa kama upang magpahinga noong gabing iyon. Hindi rin ito nabanggit na may nangyaring anumang pagtatalo sa pagitan nilang dalawa na nagresulta sa mga galos at sugat sa katawan ni Girawat. Dahil sa pagiging cooperative ng babae ay tinanong din ito kung may alam itong problema ng lalaki at dito na nga nito isiniwalat ang pagkakalulong nito sa sugal. Noong nakaraan ay humingi ito ng pera sa kanya ngunit kanyang tinanggihan. Nang ipinakita sa babae ang larawan ng shorts na natagpuan sa pool deck, positibo niya itong kinumpirma na pagmamayari ito ni Girawat. Bagamat unti-unti nang napagtatagpi-tagpi ang kwento mula sa motibo at sa magkasalungat na salaysay ng dalawa, ay nagpatuloy pa rin ang investigasyon ng pulisya. Mula sa CCTV footage bago mangyari ang krimen, nakita ng mga pulis ang pag-alis ni Anya Fat mula sa kanyang apartment ng 10:23 AM. Hila-hila ang kanyang travel suitcase. Naniniwala ang mga pulis na ito ang naging indikasyon ng suspect na magtatagal ang biktima sa kanyang biyahe at maaari niyang kunin ito bilang pagkakataon na makapanloob at makapagnakaw sa kanyang unit. Gamit ang kanyang skills na natutunan sa military ay malamang na madali lamang nitong nagawa ang pagbaba sa balkonahe ng biktima. Ngunit hindi nito inaasahan ay ang maagang pagbalik ni Anya Fat sa kanyang apartment. Wala pang 48 oras nang bumalik si Anya Fat mula sa biyahe at hindi ito inasahan ng suspect na noon ay kasalukuyang nasa loob ng unit. Nang dumating si Anya Fat ay hindi ito nakatakas agad. Kung kaya't imbes na mabuko ay matyagaan na lamang nitong hinintay ang pagkakataong pumasok ang biktima bago ito brutal na atakihin at saksakin na humantong sa pagkamatay nito.
Sa pagpapatuloy ng investigasyon, matapos isilbi ang search warrant ay nadiskubre din ng mga otoridad ang alahas ni Anya Fat na nakatago sa isang figurine sa apartment ng suspect. Natagpuan din ang hinihinalang murder weapon na isang gunting na kulay asul na may bahid pa ng dugo sa loob ng kanyang apartment. Sa iba pang kuha ng CCTV na na-retrieve ng pulisya ay makikita si Jarawat na nagtapon ng black garbage bag at iba pang item pagkatapos ng insidente. Bukod dito, kahina-hinala din ang madalas na paglilingon-lingon ni Jarawat sa mga CCTV cameras na indikasyon ng pag-aalala nito. Hindi pa malinaw kung paano napadpad ang shorts ni Jarawat sa pool deck. Bagamat hindi pa tapos ang trial at nasesentensyahan ang sospek ay malinaw na tinuturo ng mga ebidensya at sirkumstansya ang lalaki bilang may sala. Bagamat hindi natin pinangungunahan ang hustisya at hindi natin alam ang kahahantungan ng kanyang paglilitis. Dahil nagsilbi si Jarawat sa military ay lilitisin ang kanyang kaso sa military court bilang pagsunod sa alituntunin ng Thailand. Ipinasa na ng mga investigador ang mga dokumento sa military prosecution team at sa kasalukuyan ay nakadetena ang sospek at naghihintay ng paglilitis at may posibilidad na harapin ang death penalty kung mapatunayang guilty sa krimen. Samantala, mariin pa rin naman itong tinatanggi ang anumang involvement sa krimen. Ang girlfriend nito na kasama niya sa apartment ay hindi rin kinasuhan at ang kanyang mga salaysay ay maaaring gamitin laban kay Jarawat. Ang trahedyang ito ay nakalulungkot dahil ang babaeng namumuhay ng maayos sa kanyang sariling pagsisikap at umaasang secured sa sarili niyang tahanan ay dito pala haharapin ang kanyang huling hantungan. Isa itong paalala sa bawat isa sa atin na mas maging maingat dahil hindi natin kilala lahat ng tao sa ating paligid at hindi natin alam ang tumatakbo sa kanilang isipan. Mapanganib ang adiksyon dahil madalas ito ang nagbubunsod sa mga taong desperado na makagawa ng masamang bagay na hindi na maibabalik pa katulad ng nangyari kay Anya Fat. Kung ikaw ay umabot na sa bahaging ito ng video, maraming salamat sa iyo. Para sa iba pang istorya, huwag mong kalilimutang mag-subscribe sa aming channel at kung may nais kang ma-feature na kwento na sa tingin mo ay angkop sa channel na ito, maaari mo itong isulat sa comment section. Ito ang Tagalog Bizarre Story Archives.